Isabella, ayoko na. Pirmahan mo na ang divorce papers na iyan dahil simula ngayong gabi, hindi na ikaw ang asawa ko. Ang boses ni Mateo ay parang isang matalas na patalim na dahan-dahang humihiwa sa katinuan ni Isabella. Sa gitna ng hapagkainan, kung saan nakahanda ang paboritong adobo ni Mateo at ang mga kandilang kanina lang ay sumisimbolo sa kanilang ikalimang anibersaryo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo, ang pluma sa kanyang kamay ay nanginginig, at ang bawat salitang binitiwan ng lalaking minahal niya, nang higit sa kanyang sarili, ay naging lason na unti-unting pumapatay sa kanyang puso. Hindi makapagsalita si Isabella. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban sa hanging biglang naging kasing lamig ng yelo. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya, ang parehong lalaki na dati ay nangako sa kanya ng katarungan at pag-ibig noong wala pa silang makain. Noong siya pa ang nagbebenta ng sariling mga alahas para lang may maipuhunan ito sa negosyo. Ngunit ang Mateo na nasa harap niya ngayon ay nakasuot na ng mamahaling suit. May bakas ng kayabangan sa mga mata. At wala nang kahit isang bakas ng pagkilala sa lahat ng sakripisyong ibinigay niya. Mateo, anibersaryo natin ngayon? Ang tanging naibulalas ni Isabela. Ang kanyang boses ay isang mahinang pagsamo na agad ding nilunod ng isang mapang-uyam na tawa mula sa pintuan. Anibersaryo. How pathetic. Isabela, sa tingin mo ba, sa yaman at estado ni Mateo ngayon, magtitiyaga pa siya sa isang asawang amoy kusina at walang ibang alam gawin kundi magmakaawa? Pumasok si Cassandra Flores sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng kumpiyansa. Ang bawat kislap ng kanyang diamanteng hikaw ay tila nanunukso sa kahirapan ni Isabela. Lumapit siya kay Mateo at pinalupot ang kanyang braso sa balikat nito. Isang kilos na nagpakita kung sino na ang tunay na nagmamay-ari sa lalaking iyon. Sa likod nila, lumabas din ang biyena ni Isabela na si Lourdes, na sa halip na ipagtanggol ang manugang, ay tumingin pa rito ng may pandidiri. Tama si Cassandra. Isabela, wika ni Lourdes habang hinahaplos ang kanyang mamahaling seda na damit, na alam ni Isabela na binili gamit ang perang pinaghirapan niya. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, wala ka nang dinala kundi kamalasan. Tingnan mo si Mateo ngayon. CEO na siya. Hindi niya kailangan ng isang asawang mukhang katulong. Ibigay mo na sa kanya ang kalayaang nararapat sa kanya. At baka sakaling bigyan ka pa namin ng kaunting pera para sa gamot ng anak mong sakitin. Ang pagbanggit sa anak nilang si Hope ang nagpabali sa natitirang tataga ni Isabella. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa galit at sakit. Sa loob ng silid na iyon, kung saan siya naglingkod ng parang alipin, kung saan siya nagtiis ng gutom para lang may makain ng pamilya ni Mateo, doon din pala siya tatapusin. Tumingin siya kay Mateo, naghahanap ng kahit kaunting awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang kawalang bahala. Pirmahan mo na, Isabella. Don't make this harder for yourself. You're just a burden now. Dagdag pa ni Mateo. Ang kanyang boses ay wala ng emosyon. Dahan-dahang kinuha ni Isabella ang pluma. Ang bawat titik ng kanyang pangalan na isinulat niya sa papel na yon ay tila pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng maling pananampalataya. Matapos ang huling kurit, binitiwan niya ang panulat. Lumikha ito ng marahang tunog sa ibabaw ng mesa. Isang hudyat na wala na siyang babalikan, hindi na naghintay pa ang pamilya Rivera. Sa utos ni Lourdes, kinuha ng mga katulong ang maliit na maleta ni Isabella na kanina pa pala inihanda sa gilid. Kinuha ni Isabella si Hope mula sa kanyang duyan, ang kawawang bata
na kasalukuyang mahimbing na natutulog at walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang buhay. Lumabas ka na sa bahay ko. Malamig na utos ni Mateo. Lumabay si Isabela sa pintuan. Pasa ng bigat ng kanyang anak at ang mas masakit na bigat ng pagtataksil. Paglabas niya, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang bawat butil ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Tumayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa, habang ang gate ng mansyong itinayo gamit ang kanyang dugo at pawis ay dahan-dahang nagsasara sa kanyang harapan. Naramdaman ni Isabela ang init ng ubo ni Hope sa kanyang leeg. Ang kanyang puso ay nadudurog sa tuwing naririnig ang mahinang pagdaing ng bata. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ang tanging dala niya ay ang kanyang dangal na pilit nilang tinapakan. Sa gitna ng dilim at lamig, tiningala ni Isabela ang langit. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan. Biglang isang nakasisilaw na liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan ang tumama sa kanya. Isang itim at marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan, humahati sa baha ng kalsada. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at isang pamilyar na boses ang narinig niya sa gitna ng ingay ng ulan. Isabela Isang Valdez ang hinding-hindi hahayaang matulog sa kalsada. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig. Ang pangalang iyon, ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot para sa isang lalaking hindi karapat-dapat, ay muling binuhay ang isang apoy sa kanyang dibdib habang nakatitig sa taong nasa loob ng sasakyan. Alam ni Isabela na ang gabing ito ay hindi lamang katapusan ng kanyang pagiging biktima, kundi ang simula ng kanyang muling pagsilang sa loob ng marangyang sasakyan. Ang katahimikan ay tila isang mainit na kumot na pilit bumabalot sa nanginginig na katawan ni Isabela. Ang bango ng mamahaling leather at ang banayad na daloy ng hangin mula sa aircon ay sobrang banyaga sa kanyang pandama. Malayo sa amoy ng usok at lansa ng kusinang nakasanayan niya sa loob ng 5 taon, sa tabi niya, nakaupo si Victoria Valdez, ang kanyang tita, na nananatiling elegante sa kabila ng lumipas na panahon. Hindi ito nagsasalita. Ngunit ang bawat sulyap nito kay Isabela ay puno ng halo-halong pait at pagmamahal. Niyakap ni Isabela ng mas mahigpit ang kanyang anak na si Hope. Ang bawat mahinang pagdaing ng bata ay parang isang kurot sa kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang kaliwang pulso, kung saan dati ay nagniningning ang isang gintong bracelet, ang huling alaala mula sa kanyang ina. Tandang-tanda pa niya ang araw na dinala niya iyon sa isang sanglaan, ang malamig na pakiramdam ng metal habang inilalagay niya ito sa counter para lang may maipambayad si Mateo sa unang permit ng kanyang kumpanya. Noon, ang bawat sakripisyo ay parang isang matamis na pasanin dahil naniniwala siyang itinatayo nila ang kanilang pangarap. Ngunit ngayon, napagtanto niyang siya lang pala ang nagtatayo. Habang si Mateo ay abala sa paghahanap ng ibang sisirain, Isabela, anak, tama na ang pagtitiis sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Malumanay na wika ni Victoria. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Isabela. Ang utang na loob ay dapat na nagbubuklod sa pamilya sa pamamagitan ng pagmamahal. Hindi ginagawang tanikala para alipinin ng isang tao. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Rivera, ang paligid ay puno ng kagalakan na tila walang pusong nawasak sa labas ng kanilang bakod. Ang tawa ni Mateo ay umaling-aungaw sa malawak na sala habang nagsasalin siya ng wine para kay Cassandra.
Ang bawat laguklok ng alak sa baso ay tila isang pagdiriwang sa kanilang kalayaan mula sa pabigat na si Isabela. You did the right thing, babe. Paglalambing ni Cassandra habang hinihimas ang dibdib ni Mateo. Look at this house. It deserves a queen, not a maid who happens to be your wife. Isipin mo na lang ang mga investors na makukuha natin ngayong wala na ang anino ng kahapon. Sumang-ayon naman si Lourdes habang sinusukat ang isang mamahaling hikaw sa harap ng salamin. Sinasabi ko sa'yo, Mateo, masyadong mabait ang turing natin sa babaeng iyon. Isipin mo, pinatuloy natin siya rito ng ilang taon. Siya ang may utang na loob sa atin dahil binigyan natin siya ng pamilya. It's only fair na iwan niya ang lahat ng alahas niya bilang kabayaran sa lahat ng pagod ko sa pag-aalaga sa kanya. Ang bawat salitang binitiwan nila ay puno ng gaslighting, isang sining ng pagbaluktot sa katotohanan upang palabasin na sila pa ang biktima. Para sa kanila. Ang mga tao ng pag-aalaga ni Isabella sa may sakit na si Lourdes at ang pagtustos nito sa pag-aaral ni Adrian ay mga obligasyon lamang na nararapat niyang gawin. Ngunit sa loob ng sasakyan, habang binabaybay ang daan patungo sa isang pribadong ospital, naramdaman ni Isabella ang panginginig ng kanyang kamay habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Isang notification mula sa kanyang bank app ang lumitaw. Ang kaunting ipon na itinabi niya para sa nalalapit na operasyon sa puso ni Hope, ang perang galing sa pagtitipid sa bawat sentimo ay naglaho. May isang malaking withdrawal na naganap, ilang oras lang ang nakalilipas. Mateo, ang mahinang bulong ni Isabella. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Kinuha mo pati ang pambuhay sa anak mo. Hindi lang basta pera ang kinuha ni Mateo. Kinuha niya ang huling pag-asa ng isang ina. Ang bawat patak ng luha ni Isabela ay tila naging laso na nagpapatigas sa kanyang puso. Ang kanyang pagmamahal na dati ay kasing lambot ng seda ay unti-unti nang nagiging kasing tigas ng diamante. Naramdaman niya ang marahang paghinto ng sasakyan. Isang malaking gusali na may nagniningning na mga ilaw ang bumungad sa kanila. Ang ospital na ito ay pagmamay-ari ng mga Valdez. Isang lugar kung saan ang pera ay hindi problema. Ngunit para kay Isabela, bawat sulok nito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na pagkakakilanlan na pilit niyang tinalikuran. Habang inilalabas si Hope mula sa sasakyan, mabilis na lumapit ang mga nurse at doktor. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapasok, isang abogado na nakabarong ang lumapit kay Victoria at nag-abot ng isang itim na envelope kay Isabela. Mula ito sa iyong ama, Senyora Isabela. Pinatago niya ito sa akin at sinabing buksan mo lamang kapag naramdaman mo nang wala ka nang mapupuntahan. Ang kanyang huling testamento ay hindi lang tungkol sa yaman, kundi tungkol sa isang lihim na maaaring magpabagsak sa lahat ng kumpanya sa ilalim ng Rivera Construction. Napatitig si Isabela sa envelope. Ang kanyang hininga ay bumigat. Ang ubo ni Hope ay muling narinig. Mas malakas, mas masakit pakinggan. Ang bawat tunog ng monitor sa loob ng emergency room na kanilang pinasukan ay tila isang orasan na nagbibilang ng oras para sa kanyang paghihiganti. Lumingon si Isabela sa labas. Sa dilim ng gabi kung saan alam niyang nagdiriwang ang mga taong sumira sa kanya. Sa sandaling iyon, ang Isabela na marunong magpatawad ay tuluyan ng pumanaw kasabay ng ulan. Ang bagong Isabela na humawak sa sulat ay mayroon ng isang layunin, hindi lang ang mabuhay, kundi ang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya, kasama na ang dignidad na tinangka nilang yurakan. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Baldes ay tila isang piping saksi sa muling pagkabuhay ng isang prinsesa. Sa loob ng malawak na silid-tulugan na dati ay kinalakihan niya.
Nakatayo si Isabela sa harap ng isang dambuhalang salamin. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko at puno ng takot na baka may magawang mali sa paningin ni Lourdes, ay unti-unti nang nagkakaroon ng bagong ningning, isang talim na tila kayang humiwa sa kahit anong kasinungalingan. Hinawakan niya ang tela ng kanyang suot na itim na bestida na gawa sa pinakamahal na seda. Ramdam niya ang dulas nito sa kanyang balat, isang matinding kaibahan sa gasgas at kupas na duster na suot niya noong pinalayas siya ni Mateo. Sa loob ng 5 taon, nabaon ang amoy ng bawang at sibuyas sa kanyang mga daliri. Ngunit ngayon, ang tanging nananatili ay ang bango ng mamahaling pabango na tila nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan. Ang ganda mo, Isabela. Ngayon ka lang muling nagmukhang isang tunay na Valdez. Bulong ni Victoria habang maingat na isinusuot ang isang kwintas na gawa sa mga puting perlas sa leeg ng kanyang pamangkin. Tumingin si Isabela sa kanyang refleksyon. Hindi na niya makita ang babaeng nagmakaawa sa ulan. Ang nakikita niya ngayon ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. Tita, hindi lang ito tungkol sa hitsura. Ang bawat sentimo na kinuha nila, ang bawat patak ng luha ni Hope, babayaran nila yon ng may interes. I want them to feel how it is to lose everything, not by force, but by their own greed. Lumingon siya sa portret ng kanyang yumaong ama na nakasabit sa dingding. Isang tahimik na paghingi ng tawad ang namutawi sa kanyang isipan, paumanhin dahil naging bulag siya sa pag-ibig. Paumanhin dahil kinalimutan niya ang kanyang tunay na halaga. Ngunit sa ilalim ng paghingi ng tawad na yon ay ang isang matibay na pangako. Ang Valdez Holdings ay hindi na muling magpapaapi sa isang hamak na Rivera. Samantala, sa isang eksklusibong suite sa ospital, ligtas na nakahiga si Hope sa ilalim ng pangangalaga ng pinakamahuhusay na espesyalista. Sa record ng ospital, ang pangalan ng bata ay nakatala bilang Hope V, isang lihim na pagkakakilanlan upang matiyak na walang kahit sinong Rivera ang makakaalam kung nasaan sila. Ang bawat tunog ng kanyang mahinang paghinga sa monitor ay nagsisilbing gasolina sa nagbabagang galit sa dibdib ni Isabela. Pagdating ng umaga, pumasok si Isabela sa boardroom ng Valdez Holdings. Ang bawat empleyado na madaanan niya ay napapahinto, tila hindi makapaniwala sa aura ng babaeng nasa harap nila. Ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng digmaan. Nang umupo siya sa kabisera ng mesa, binuksan niya ang isang folder na naglalaman ng listahan ng mga proyekto ng Rivera Construction. I want a total freeze on all subcontracts involving Mateo Rivera. Seryosong utos ni Isabela. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Make sure our subsidiary companies will withdraw their support. Huwag niyo silang bigyan ng dahilan para magsuspetsa. Hayaan nating isipin nila na sadyang minamalas lang sila. Habang nangyayari ito, sa opisina ni Mateo, ang hangin ay puno ng tensyon. Paulit-ulit na tumatawag ang kanyang mga sekretary dahil sa sunod-sunod na pagkansela ng mga meeting mula sa kanilang pinakamalalaking kliyente. What do you mean? Hindi na nila itutuloy ang kontrata, sigaw ni Mateo sa kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Kagabi lang ay okay ang lahat. Sino ang may-ari ng korporasyon na bumili sa kanila? Sir, ayaw po nilang magpakilala. Sagot ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Ang tanging sabi lang nila, hindi na raw tayo pasok sa kanilang ethical standards. Ibinagsak ni Mateo ang phone sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa kahoy ay tila isang babala ng paparating na sakuna.
sa tabi niya. Si Cassandra ay tila nawawalan na rin ng pasensya habang tinitingnan ng kanyang mga canceled credit cards. Hindi alam ni Mateo na sa bawat segundong lumilipas, ang mundong itinayo niya sa ibabaw ng mga luha ni Isabela ay dahan-dahan ng gumuho. Ang bawat desisyon niya, bawat pagmamayabang, ay nakaplano na pala sa ilalim ng kamay ng babaeng itinuring niyang basura. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang lihim na mensahe ang dumating sa computer ni Isabella mula sa isang hindi kilalang sender. Binuksan niya ito at bumungad ang isang pangalan ng isang tao sa loob ng kanyang sariling kumpanya na nakikipag-ugnayan ng palihim kay Cassandra Flores. Napakuyom ang kamay ni Isabella. Ang kanyang mga kuko ay tila bumaon sa kanyang palad. Mukhang ang digmaang ito ay mas malalim pa sa inaasahan niya. Hindi lang pala sa labas ang mga kalaban, kundi maging sa loob ng pader na pinoprotektahan niya. Tumingin si Isabela sa bintana. Pinagmamasdan ang naglalakihang gusali ng Makati. Ang kanyang titig ay nakapako sa direksyon ng kumpanya ni Mateo. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat, Mateo? Cassandra, hindi niyo pa nasisimulang malasap ang pait ng inyong mga ginawa? Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Mateo ay hindi na ang katahimikang nagpapahiwatig ng kapayapaan, kundi isang mabigat na presyur na tila nagpapaliit sa apat na sulok ng silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Mateo habang binabasa ang isa na namang liham mula sa kanilang pangunahing supplier ng semento. Kinakansela nila ang delivery dahil sa biglaang audit, imposible. Ang malakas na pagbagsak ng kamay ni Mateo sa kanyang mesa ay lumikha ng isang tunog na nagpatalon sa kanyang sekretarya. 5 taon tayong tapat sa kanila. Bakit ngayon pa? Mateo Bo, Babi, relax. Ang pilit na pagpapakalma ni Cassandra habang tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon sa screen ng kanyang cellphone. Baka naman may mas malaking kumpanya lang na nag-alok sa kanila. Bakit hindi mo gamitin ang charm mo? Or better yet, bakit hindi mo gamitin ang pangalan ng Valdez? 'Di ba asawa mo ang anak ng mga Valdez? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Isabella is nothing but a name now. Cassandra, pinalayas ko na siya. At alam nating pareho na matagal na siyang kinalimutan ng pamilya niya. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng babaeng iyon dito. Hindi alam ni Mateo na habang ipinagmamalaki niya ang kanyang kapangyarihan, ang babaeng tinatawag niyang wala ay kasalukuyang nakatayo sa isang madilim na eskinita, malayo sa karangyaan ng Makati. Suot ang isang simpleng hoodie at maskara. Pinagmamasdan ni Isabela ang lumang apartment kung saan sila dating nakatira ni Mateo nung nagsisimula pa lang sila. Nakita niya ang mga kapitbahay na dati ay tinutulungan niya ang mga nanay na binibigyan niya ng tirang ulam. Ang mga batang binibilhan niya ng Crayola. Ito ang kanyang golden moment. Lumapit siya sa isang matandang tindera na si Aling Rosa, ang babaeng nagpautang sa kanya ng bigas noong nagkasakit si Hope at wala silang pambili. Nang hindi nagpapakilala, iniwan ni Isabela ang isang makapal na sobre sa ilalim ng timbangan ng matanda. Hindi ito bayad. Ito ay pasasalamat ng isang pusong hindi kailanman nakalimot sa tunay na kabutihan. Sa gitna ng kanyang paghihiganti, nais pa rin ni Isabella na panatilihin ang bahagi ng kanyang pagkatao na marunong magmahal. Ngunit ang lambot ng kanyang puso ay mabilis na naglaho nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang head of security sa Valdez Holdings. Ma'am, kumpirmado po. Si Angela Cruz ay nakikita sa mga mamahaling restaurant kasama si Cassandra Flores. Siya ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa ating mga internal biddings. Ang paghinga ni Isabela ay naging mabigat. Si Angela ang kaibigang itinuring niyang kapatid.
ang babaeng pinatuloy niya sa bahay nila noong wala itong matuluyan. Ang pagtataksil ay tila isang malalim na sugat na muling binuksan. Hayaan niyo lang siya. Ang malamig na utos ni Isabela, hayaan niyo siyang isipin na nagtatagumpay siya. Pakainin niyo siya ng mga maling impormasyon. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang mararating ng kanyang kasakimano. Samantala, isang lihim na hakbang ang ginawa ni Isabela para kay Adrian, ang nakababatang kapatid ni Mateo. Alam ni Isabela na si Adrian ay hindi katulad ng kanyang kuya. Mayroon itong pangarap na maging isang arkitekto, ngunit laging pinipigilan ni Mateo dahil sa takot na malampasan siya nito. Gamit ang isang anonymous na scholarship fund, binayaran ni Isabela ang lahat ng utang ni Adrian sa universidad, isang akto ng kabutihan para sa tanging tao sa pamilya Rivera na tumingin sa kanya ng may respeto. Pagbalik ni Isabela sa kanyang opisina, isang gintong card ang nakapatong sa kanyang mesa. Ito ang imbitasyon para sa annual business gala ng Valdez Holdings, ang gabi kung saan opisyal na ipakikilala ang bagong chairman. Isang huling pagkakataon para kay Mateo na mangarap. Bulong ni Isabela habang hinahaplos ang ukit ng ginto sa card sa kabilang panig ng lungsod. Hawak din ni Mateo ang parehong imbitasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa. Cassandra, tingnan mo ito, isang imbitasyon mula sa Valdez Holdings. Sinasabi ko sa iyo, ito na ang sagot sa mga problema natin. Kapag nakakuha tayo ng kontrata sa kanila, hinding-hindi na tayo muling babagsak. Tumingin si Cassandra sa imbitasyon ng may kasakiman. Siguraduhin mong magmumukha tayong pinakamayaman sa gabing iyon. Mateo, gusto kong mamatay sa inggit ang sino mang haharang sa atin. Hindi nila alam, ang imbitasyong iyon ay hindi isang pintuan patungo sa tagumpay, kundi isang imbitasyon patungo sa kanilang sariling paghuhukom. Habang naghahanda si Isabela para sa gabing iyon, isang maliit na kahon ang iniwan sa kanyang pintuan. Sa loob nito ay isang lumang litrato nilang dalawa ni Angela noong kolehiyo. Ngunit ang mukha ni Isabela ay ginupit. Kasama nito ang isang maikling sulat. Alam ko kung sino ka talaga. Chairman, napatigil si Isabela. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. May iba pa palang nakakaalam ng kanyang sikreto. At ang taong ito ay tila hindi natatakot sa kanyang kapangyarihan. Ang gabing ito ay tila isang dagat ng nagniningning na mga bituin sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel. Ang bawat hakbang sa ibabaw ng pulang alpombra ay naglalabas ng tunog ng karangyaan, habang ang amoy ng pinakamahal na champagne at mga sariwang bulaklak ay humahalo sa malamig na hangin ng ballroom. Ang mga dambuhalang chandelier sa kisame ay nagkakalat ng liwanag na tila mga diamanteng nagmamasid sa bawat panauhin. Sa gitna ng karamihan, pumasok sina Mateo at Cassandra na tila sila ang sentro ng universo. Suot ni Mateo ang isang puting tuksedo na akala mo ay isang prinsipe, habang si Cassandra ay nakasuot ng isang pulang gown na labis ang pagpapakita ng balat. Puno ng kumikinang na mga sekwin na tila sumisigaw ng atensyon. Ang bawat tao na madaanan nila ay tinitingnan ni Cassandra ng may panglalait. Lalo na ang mga staff na abala sa pag-aayos ng mga mesa. Look at them! Mateo! Bulong ni Cassandra habang humahawak sa braso ng lalaki. Soon, everyone in this room will be bowing to us. Once you get that contract from the new chairman, we'll be unstoppable. Sayang nga lang at wala rito si Isabella para makita kung gaano tayo kayaman ngayon. Siguro ay abala siya sa paglalaba sa kung saang eskinita. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Mateo. Huwag mo nang banggitin ang basurang iyon dito. Babe, nakakasira ng momentum.
Samantala, sa likod ng entablado, nakatayo ang isang babae sa dilim. Ito ang kanyang golden moment. Hinawakan ni Isabela ang maliit na locket na nakatago sa loob ng kanyang palad. Naglalaman ito ng larawan ni Hope na nakangiti. Pumikit siya ng mariin at huminga ng malalim. Sa loob ng 5 taon, ang tanging papel niya ay ang maging anino ni Mateo. Ngayong gabi, ang aninong iyon ay magiging isang nagniningning na araw na susunog sa lahat ng mga kasinungalingan. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong ballroom. Isang tanging spotlight ang tumama sa gitna ng entablado. Ang boses ng Master of Ceremonies ay umalingaw-ngaw, puno ng formalidad at paggalang. Ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for. After years of silence, the Valdez Holdings is proud to introduce the woman who will lead us to a new era. Please welcome our chairman and the sole heiress of the Valdez legacy, Miss Isabella Valdez. Ang bat ng kislap ng mga kamera ay tila mga kidlat na tumama sa gitna ng entablado. Mula sa dilim, lumabas ang isang babae na suot ang isang midnight blue na gown na tila hinalo sa kulay ng gabi. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Nagpapakita ng kanyang mahabang leeg na pinalamutian ng isang simpleng diamanteng kwintas na mas nagniningning pa sa lahat ng ilaw sa silid. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng grasya, at ang kanyang titig ay tila kayang patigilin ang tibok ng puso ng sino mang makakita rito. Sa ibaba ng entablado, ang basong hawak ni Mateo ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng biglang katahimikan ng buong ballroom. Ang kanyang panga ay lumaylay, at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Naging kasing puti ng kanyang tuksedo. Isabela ang tanging naibulalas ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang huni sa gitna ng kanyang pagkabigla. Si Cassandra naman ay tila naging estatwa sa kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at inggit habang tinitingnan ang babaeng kanina lang ay tinatawag niyang katulong, na ngayon ay nakatayo sa pinakamataas na posisyon na pangarap nilang maabot. Hindi tumingin si Isabela sa kanila. Ang kanyang paningin ay diretsyo sa mga panauhin, ngunit ang kanyang mga salita ay tila itinadhana para sa 2 tao sa harap. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang iyong nalinlang para makarating sa tuktok. Nasusukat ito sa kung paano mo pinoprotektahan ang iyong dangal sa gitna ng kawalan. Matapos ang kanyang maikling talumpati, nagsimulang tumugtog ang musika at nagpalakpakan ang mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, pilit na nakipagsiksikan si Mateo patungo sa entablado. Gusto niyang maniwala na panaginip lang ang lahat, o baka naman ay maaari pa niyang makuha muli ang loob ng babaeng ito. Isabela, Isabela. Asawa ko, sigaw ni Mateo habang pilit na inaabot ang dulo ng gown ni Isabela. Ngunit bago pa man siya makalapit, 2 naglalakihang security guard ang mabilis na humarang sa kanyang daraanan. Ang bawat isa sa kanila ay tila pader na hindi kayang tibagin. Sino ka? Hindi ka kabilang dito. Ang malamig na sabi ng isa sa mga guards. Ako ang asawa niya, Isabela. Kausapin mo ako pag mamakaawa ni Mateo. Habang ang lahat ng mga negosyante sa paligid ay nagsimulang magbulungan at tumingin sa kanya ng may pangungutya. Sa di kalayuan, sa madilim na sulok ng balcony, isang misteryosong lalaki na may hawak na baso ng alak ang tahimik na nakamasid sa bawat galaw ni Isabela. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang tinitingnan ang kaguluhang nangyayari sa ibaba.
The game is just beginning. Isabela, bulong ng lalaki sa hangin bago tuluyang uminom. Ang bawat buntong hininga sa loob ng sasakyan ni na Mateo ay tila isang mabigat na ulap na nagbabadyang maglabas ng kidlat. Ang ingay ng makina ay hindi sapat para lunurin ang tensyong namumuo sa pagitan ni na Mateo at Cassandra habang pauwi mula sa nakakahiyang gabi sa gala. Ang bat ng pawis sa noo ni Mateo ay tila mga butil ng pagkatalo na ayaw tumigil sa pag-agos. Ano ba, Cassandra? Kung hindi mo ako pinilit na makipag-divorce agad kay Isabela, hindi sana tayo nagmumukhang tanga sa harap ng lahat ng mga negosyante kanina. Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Isang matalim na tingin ang ibinalik ni Cassandra habang inaayos ang kanyang nag-usot na gown. Don't you dare blame me. Mateo, sino ba ang nagsabing pabigat si Isabella? Sino ba ang nagsabing wala siyang silbi? You made those choices. Akala mo ba ay madali para sa akin ang mapahiya sa harap ng mga taong kinakaibigan ko? I am the marketing director. But now, I am the laughing stock of the industry. Nagpatuloy ang kanilang pag-aaway. Bawat salita ay tila isang lason na unti-unting sumisira sa kanilang relasyon. Ang pag-ibig na akala nila ay matibay dahil nakabase sa yaman ay dahan-dahang nagkakalas-kalas nang magsimulang mawala ang pundasyong ginto. Kinaumagahan, sa loob ng opisina ni Isabela sa Valdez Holdings, ang hangin ay mas sariwa at puno ng amoy ng mga bagong pitas na puting rosas. Ang bawat hakbang ng kanyang mga empleyado ay puno ng paggalang. Isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng kanyang pagbabasa. Ma'am, nandito po si Angela Cruz. Mapilit po siyang makita kayo. Ulat ng kanyang sekretarya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Papasukin mo siya. Pumasok si Angela na tila isang basang sisiw. Ang kanyang dating mayabang na lakad ay napalitan ng isang mapagkumbabang tindig. Ang kanyang mga mata ay namumula, tila kanina pa umiiyak. Lumapit siya sa mesa ni Isabela at pilit na humahawak sa kanyang kamay. Isabela, friend, please, mag-explain ako. Ginawa ko lang yon dahil tinakot ako ni Cassandra. Alam mo namang mahal kita. Di ba we've been through a lot since college. Ang mabilis na pagsasalita ni Angela, puno ng desperasyon. Dahan-dahang binawi ni Isabela ang kanyang kamay. Ang bawat galaw niya ay puno ng dignidad. Angela, ang kapatawaran ay libreng ibinibigay, pero ang tiwala ay isang bagay na kailangang bilhin ng katapatan. At sa kasamaang palad, wala ka ng pambayad. Kinuha ni Isabela ang isang lumang litrato mula sa kanyang drawer. Ito ang kanyang golden moment. Pinagmamasdan niya ang masayang mukha nila ni Angela sa litrato noong sila ay mga estudyante pa lamang. Mga panahong ang tanging problema nila ay ang pagsusulit at hindi ang pagtataksil. Walang galit, walang sigaw. Dahan-dahang pinunit ni Isabela ang litrato sa gitna. Inihihiwalay ang kanyang mukha sa mukha ni Angela. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila ang huling hibla ng kanilang pagkakaibigan na tuluyan ng naputol. You chose your side, Angela. Now, live with it. Ang huling sabi ni Isabela bago tumalikod at tumingin sa bintana. Nang makaalis si Angela na humahagulgol, napansin ni Isabela ang isang malaking buke ng mga asul na orchid sa gilid ng kanyang mesa. Walang card na nakalagay. Tanging isang maliit na ukit ng letrang D sa florera nito. Ang bat ng kuryosidad ay gumapang sa kanyang isipan. Hindi ito galing kay Mateo.
at lalong hindi ito galing sa kanyang mga business partners. Samantala, bumalik si Mateo sa kanyang kumpanya na tila isang taong hinahabol ng masamang espiritu. Ang bawat tawag sa telepono ay iniiwasan niya at ang bawat empleyado ay kinatatakutan niyang makasalubong sa kanyang lamesa. Isang puting envelope mula sa bangko ang naghihintay. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang sulat. Ang bawat salita sa dokumento ay tila mga dagok na nagpapahina sa kanyang tuhod. Ang kanilang mansyon, ang bahay na itinuturing niyang simbolo ng kanyang tagumpay, ay nakasanla na pala sa Valdez Holdings dahil sa mga utang na hindi niya nabayaran sa mga subsidiary companies nito. Hindi, hindi maaari ito ang mahinang sigaw ni Mateo habang tinitingnan ang foreclosure notice. Sa akin ang bahay na iyon, ako ang nagpatayo noon. Hindi niya napansin na sa bawat kontratang pinirmahan niya sa nakalipas na mga buwan, may mga maliliit na sugnay na dahan-dahang naglilipat ng kanyang mga pag-aari sa ilalim ng kontrol ni Isabela. Ang patibong ay matagal nang nakalatag. At ngayon, ang pinto ay tuluyan nang nagsara. Napasandal si Mateo sa kanyang upuan. Ang kanyang paningin ay nagdidilim sa labas ng kanyang bintana. Tila nakikita niya ang mukha ni Isabella na nakangiti, isang ngiting hindi puno ng galit, kundi ng isang hustisyang dahan-dahang naniningil. Ang bawat ubo ni Lourdes ay tila isang babala ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa madilim at malungkot na pasilyo ng kanilang bahay. Wala na ang masiglang tugtugin, wala na ang amoy ng masasarap na luto, at wala na rin ang mga katulong na dati ay nagmamadaling sumunod sa kanyang bawat utos. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ng matanda habang nakahiga sa kanyang kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lagnat at pangungulila. Cassandra, anak, pakiabot naman ng tubig. Ang mahinang pagsamo ni Lourdes. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Ngunit sa halip na baso ng tubig ang dumating, ang malakas na kalabog ng pinto ng aparador ang sumagot sa kanya. Nakita ni Lord sa pamamagitan ng kanyang nanlalabong paningin si Cassandra, na abalang-abala sa paghahalughog sa kanyang mga drawer. Ang bawat alahas na itinago ni Lords para sa kanyang pagtanda ay walang awang isinisilid ni Cassandra sa isang bag. Water, find it yourself. Lourdes, wala na kayong pera. Wala na ring halaga ang mga hiyaw mo. Ang matalim na sagot ni Cassandra. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Kinuha ko na ang mga natitirang savings mo bilang bayad sa oras na nasayang ko sa pamilyang ito. Huwag mong asahan na magtitiyaga ako sa isang matandang ubo ng ubo habang bumabagsak ang kumpanya ng anak mo. Ang bawat salita ni Cassandra ay tila isang sampal na gumising sa katinoan ni Lourdes. Ito ang babaeng pinili nila kaysa kay Isabella. Ito ang babaeng tinawag niyang ideal para sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Isabella ang mukhang laging nakangiti habang minamasahe ang kanyang mga binti. Ang mukhang matiyagang nagpapakain sa kanya noong siya ay may sakit ay muling bumalik sa kanyang alaala. Dahil sa sobrang emosyon at panghihina, dahan-dahang nawala ng malay si Lourdes. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang nadulas mula sa kama patungo sa sahig. Isang marahang pagbagsak na hindi man lang nilingon ni Cassandra habang mabilis itong lumalabas ng kwarto. Makalipas ang ilang oras, nagising si Lourdes sa loob ng isang masikip at maingay na pampublikong ospital. Ang amoy ng gamot at ang init ng siksikang ward ay nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang malamig na haplos ng isang pamilyar na kamay sa kanyang noo. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang mukha ni Isabella.
Hindi ito ang Isabela na nakasuot ng pang-chairman, kundi ang Isabela na may malambot na titig na dati niyang kinasusuklaman. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang inalalayan ni Isabela si Lourdes na makaupo at pinainom ito ng tubig mula sa isang baso. Ang bawat lunok ni Lourdes ay puno ng pait at pagsisisi. Ang babaeng pinalayas nila sa gitna ng ulan ang siya pa ring narito. Nagbabayad ng kanyang hospital bills at tinitiyak ang kanyang kaligtasan. Isabela, ang hikbi ni Lourdes. Ang mga luha ay mabilis na umagos sa kanyang kulubot na pisngi. Patawarin mo ako, anak. Napakasama ko sa iyo. Pinagpalit namin ang ginto sa basura. Patawarin mo kami ni Mateo. Dahan-dahang bumaba si Lourdes mula sa kama at pilit na lumuhod sa harap ni Isabela. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa sahig ng ospital. Ang bawat hikbi niya ay tila isang pagsusumamo para sa isang pagkakataong alam niyang hindi na niya karapat-dapat makuha. Huminga ng malalim si Isabela. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga balikat ng kanyang dating biyenan at tinulungan itong tumayo. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit may isang hangganan na hindi na kayang tawirin. Mapapatawad kita. Ang simula ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo. Pero kailangan mong maintindihan na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ako sa dati. Mapapatawad kita dahil ayaw kong dalhin ang galit sa puso ko. Pero hindi na ako ang manugang nasasalo sa bawat sampal nyo. Ang Isabela na kilala nyo ay matagal nang namatay sa ilalim ng ulan noong gabing pinalayas nyo kami ni Hope. Iniwan ni Isabela ang isang bag ng mga gamot at pagkain sa gilid ng kama. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa may pinto. Nabayaran ko na ang bills mo at ililipat ka na sa isang mas maayos na kwarto. Pero ito na ang huling beses na makikita mo ako bilang pamilya. Habang naglalakad si Isabela sa hallway ng ospital, nakatanggap siya ng isang text message mula sa kanyang investigator. Ang mensahe ay naglalaman ng isang dokumento. Ang tunay na pangalan ni Cassandra Flores ay hindi Cassandra at mayroon itong nakabinbing kaso ng estafa sa ibang bansa. Napatigil si Isabela. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa kanyang kamay na, ngunit ang kanyang atensyon ay agad na naagaw ng isang lalaking nakatayo sa dulo ng hallway. Suot ang isang puting gown ng doktor. Ang lalaki ay tumingin sa kanya ng may malalim na paghanga. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Isabella nang malapitan ang taong nagpapadala ng mga orchid sa kanyang opisina. Chairman Valdez, ang bati ng lalaki, ang kanyang boses ay kasing lalim ng dagat. Mukhang hindi lang pala kumpanya ang kaya mong iligtas, kundi pati ang mga taong sumira sa'yo. Ang bawat segundo sa labas ng operating room ay tila isang taon ng paghihirap para kay Isabela. Ang tanging maririnig sa tahimik na pasilyo ay ang banayad na ugong ng air conditioner at ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Nakaupo siya sa malamig na selyadong silya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na rosaryo. Ang bawat butil nito ay tila naging saksi sa kanyang mga piping dalangin para sa kaligtasan ng kanyang anak na si Hope. Ang pulang ilaw sa ibabaw ng pinto ng operating room ay nananatiling nakasindi. Isang paalala na ang buhay ng kanyang anak ay kasalukuyang nasa kamay ng mga doktor. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman ng Valdez Holdings, ang lahat ng kanyang kapangyarihan bilang chairman ay tila walang halaga. Ang tanging hangad niya ay marinig muli ang tawa ng kanyang maliit na anghel. Isang mainit na tasa ng kape ang biglang lumitaw sa kanyang paningin. Pag-angat ng kanyang ulo,
Tumambad sa kanya ang kalmado at maamong mukha ni Doktor Daniel Santos. Tinanggal nito ang kanyang surgical mask. Nagpapakita ng isang pagod, ngunit panatag ng ngiti. Uminom ka muna, Isabela. Kailangan mong maging malakas para sa kanya paggising niya. Ang malumanay na sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay parang isang banayad na alon na humahaplos sa nagngangalit na bagyo sa dibdib ni Isabela. Salamat. Daniel, kumusta ang anak ko, ang nanginginig na tanong ni Isabela habang tinatanggap ang kape? Ang init ng tasa ay tila nagbigay ng kaunting buhay sa kanyang naninigas na mga daliri. The surgery was a success. Napakatapang ng anak mo. Gaya ng kanyang ina, sagot ni Daniel habang tumatabi sa kanya. Ngayon, kailangan na lang natin siyang bantayan sa recovery room. I'll make sure she gets the best care, not just as a doctor, but as someone who cares for you. Napatitig si Isabela kay Daniel. Sa gitna ng lahat ng pagtataksil na naranasan niya, ang presensya ng lalaking ito ay tila isang himala. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang katahimikan ng pasilyo ay binasag ng mabibigat na hakbang ng isang taong nagmamadali. Lumitaw si Mateo mula sa kabilang dulo ng hallway. Gusot ang kanyang barong, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay bakas ang puyat at desperasyon. Nang makita niya si Isabela, agad siyang tumakbo patungo rito. Tila susubukan pang hawakan ang kanyang mga kamay. Isabela, nalaman ko ang tungkol kay Hope. Kamusta ang anak ko? Please, kailangan ko siyang makita. Ang boses ni Mateo ay puno ng pekeng pagsisisi na tila isang masamang kanta sa pandama ni Isabela. Mabilis na tumayo si Isabela at lumayo ng isang hakbang. Ang kanyang titig ay kasing lamig ng yelo sa Antarctica. Anak mo, ngayon mo lang naalala na may anak ka. Mateo, noong kinuha mo ang huling sentimo sa medical fund niya para ibili ng luho ang kabit mo, naisip mo ba na may anak ka? Isabela, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Nawala ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang bahay. Ang tanging natitira na lang ay ang pamilya ko. Ang pagmamakaawa ni Mateo habang pilit na lumuluhod sa harap ni Isabela. Isang eksenang tila hango sa isang murang drama. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang lumapit si Isabela kay Mateo. Ngunit sa halip na awa, ang tanging makikita sa kanyang mga mata ay ang sukdulang pagkamuhi. Yumuko siya ng bahagya upang magkatapat ang kanilang mga mukha. Wala kang pamilya rito, Mateo? Ang pamilyang sinasabi mo ay matagal mo nang ibinenta para sa pansamantalang ligaya. Si Hope ay buhay dahil sa sarili kong pagsisikap at sa tulong ng mga totoong tao. You are nothing but a DNA donor to her. At kung susubukan mong gamitin ang anak ko para makabalik sa yaman ko, sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak mo. Hinarang ni Daniel si Mateo nang subukan nitong sumagot, Sir, kailangan niyo nang umalis. This is a private wing at hindi makakatulong ang presensya niyo sa paggaling ng pasyente. Pilit na kinaladkad ng mga security guard si Mateo palabas ng pasilyo habang patuloy itong sumisigaw ng pangalan ni Isabela. Ang bawat sigaw nito ay tila isang mahinang alingawngaw na unti-unting naglalaho sa katahimikan. Pagkalipas ng ilang oras, pinayagan na si Isabela na pumasok sa recovery room. Ang amoy ng antiseptic ay hindi na nakakatakot, kundi isang senyales ng kalinisan at bagong simula. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliit na kamay ni Hope na nakakabit sa mga monitor na nagpapakita ng normal at malakas na tibok ng puso. Mama, ang mahinang bulong ni Hope habang dahan-dahang idinidilat ang kanyang mga mata. Ang puso ni Isabela ay tila sumabog sa kaligayahan. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan
ay tuluyan ng umagos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng wagas na pasasalamat. Nandito na si Mama. Anak, hindi ka na muling masasaktan. Pangako, yan. Habang nakaupo sa tabi ng anak, isang nurse ang pumasok at nag-abot ng isang itim na envelope na iniwan sa information desk. Walang pangalan ng sender, tanging ang logo ng isang kilalang law firm. Nang buksan ito ni Isabella, bumungad sa kanya ang mga kopya ng mga dokumento, mga ilegal na transaksyon ni Mateo sa Rivera Construction, kasama ang mga ebidensya ng pagmamanipula niya sa mga buwis. Sa ilalim ng mga papel, may isang maliit na note na nakasulat sa isang eleganteng sulat kamay. Ang hustisya ay hindi lamang hinihintay. Ito ay isinasakatuparan. Gamitin mo ito para tuluyan siyang malibing sa sarili niyang hukay. Napatitig si Isabela sa mga papel. Sino ang taong ito na tila laging nakabantay sa kanyang bawat galaw? Tumingin siya sa bintana ng silid, kung saan ang anino ng isang lalaki ay dahan-dahang naglalakad palayo sa ilalim ng mga ilaw ng parking lot. Ang bawat tunog ng malagkit na packing tape na hinihila sa loob ng opisina ng Rivera Construction ay tila isang huling hininga ng isang namamatay na pangarap. Ang mga pasilyo na dati ay puno ng yabang at ingay ng mga empleyado ay balot na ngayon ng alikabok at katahimikan. Maliban na lamang sa mabibigat na hakbang ng mga tauhan mula sa bangko na naglalagay ng mga pulang selyo sa bawat pintuan, nakaupo si Mateo sa gitna ng kanyang bakanteng opisina. Ang kanyang lamesa na yari sa mamahaling nara ay wala ng gamit. Tanging ang isang kalahating bote ng alak na lang ang natitira. Ang kanyang paningin ay nakapako sa bakante at maduming dingding kung saan dati ay nakasabit ang kanyang mga parangal. Sa bawat paglagok niya ng aalak, ramdam niya ang hapdi nito sa kanyang lalamunan. Ngunit mas mahapdi ang katotohanang unti-unti nang naglalaho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Cassandra. Suot ang kanyang pinakamahal na salamin sa mata at bitbit ang kanyang mga designer bags. Hindi na siya ang mapagmahal na babaeng laging nakasandal sa balikat ni Mateo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas na ng marmol. "What are you doing here, Cassandra? Tutulungan mo ba akong magligpit?" ang paos na tanong ni Mateo. May bahid pa rin ng pag-asa sa kanyang boses. Isang mapait at malakas na tawa ang pinakawalan ni Cassandra. "Magligpit, I'm here to say goodbye. Mateo, I'm moving out. I already found a new apartment and a new business partner who actually knows how to handle money. Hindi ko sasayangin ang ganda at talino ko sa isang lalaking wala ng kahit isang kusing sa bulsa. But I loved you, I gave you everything. Pinalayas ko ang asawa ko para sa'yo," ang sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pait habang tumatayo siya at pilit na hinahawakan ng braso ni Cassandra. Mabilis na tinabig ni Cassandra ang kanyang kamay. "And that was your biggest mistake. Mateo, if you could betray a woman as kind and as rich as Isabella, what makes you think I would stay with a loser like you? You were just a ladder, honey. At ngayong nasa baba ka na ulit, wala na akong dahilan para tapakan ka." Sa gitna ng kanilang pag-aaway, pumasok ang nakababatang kapatid ni Mateo na si Adrian. Bit-bit niya ang kanyang mga gamit sa eskwelahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi habang tinitingnan ang kanyang kuya at si Cassandra. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang lumapit si Adrian sa mesa at inilapag ang isang makapal na folder. "Kuya, ito ang huling proof ng kabubuhan mo. Akala mo ba ang perang pambayad ko sa tuition sa loob ng 3 taon ay galing sa mga kontrata mo? No.
It was from Isabela. Habang minumura mo siya, habang tinatawag mo siyang pabigat, siya ang lihim na nagbabayad ng kinabukasan ko. Siya lang ang tanging tao sa pamilyang ito na may totoong puso. Napatigil si Mateo. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga resibo na nasa loob ng folder. Ang bawat pirma ni Isabela sa mga tseke ay tila mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang mukha. Ang lahat ng oras na inisip niyang siya ang nagpapakain sa pamilya. Ang asawa niya pa rin pala ang tunay na haligi na sumasalo sa kanila. And you know what's worse? Kuya, dagdag ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Aalis na rin ako. Hindi ko kayang tumira sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Sasamahan ko si mama sa probinsya. Magtatrabaho ako habang nag-aaral. Dahil ayaw ko nang galing sa'yo ang kahit isang butil ng kanin na isusubo ko. Lumabas si Adrian nang hindi man lang lumingon. Kasunod si Cassandra na mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito palayo. Naiwan si Mateo na mag-isa sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bubong ng opisina ay tila isang malungkot na palakpak para sa kanyang pag-iisa. Samantala, sa loob ng kanyang penthouse, pinagmamasdan ni Isabela ang tanawin ng lungsod. Hawak niya ang isang baso ng wine. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa karangyaan. Nakatingin siya sa kawalan. Iniisip ang bawat pangarap na binuo nila ni Mateo noon sa ilalim ng tumutulong bubong ng kanilang lumang apartment. Naramdaman niya ang marahang haplos ng hangin mula sa balcony. Isang text message ang dumating sa kanyang phone mula kay Daniel Santos. The storm is passing. Isabella, it's time for you to finally breathe. Hope is waiting for you. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Ang kanyang paghihiganti ay hindi kailanman naging tungkol sa dugo o karahasan. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa mundo na ang kabutihan, kapag sinagad, ay may kakayahang bumalik bilang isang katarungan na hindi kayang takasan ng sinuman. Ngunit ang katahimikan ni Isabela ay muling nabasag nang makatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang head of security. Ma'am, may masamang balita. Si Cassandra Flores, nakita siya sa airport pero hindi siya mag-isang aalis. May dala siyang mga dokumento na ninakaw niya mula sa kumpanya ni Mateo, mga dokumentong may kinalaman sa inyong ama. Ang baso sa kamay ni Isabela ay dahan-dahang humigpit ang kapit. Ang laban na akala niya ay tapos na, ay tila mayroon pang huling kabanata na mas mapanganib kaysa sa inaasahan niya. Ang bawat hakbang sa loob ng National Convention Center ay tila isang mabigat na tunog ng orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali para sa Rivera Construction. Ang amoy ng kape at ang bulungan ng mga negosyante sa loob ng malawak na bidding hall ay lumilikha ng isang atmosperang puno ng tensyon. Sa gitna ng malalaking screen na nagpapakita ng mga graph at halaga ng mga proyekto, nakaupo ang mga kinatawan ng gobyerno at ang mga pinuno ng Valdez Holdings. Nakahulma sa isang madilim na sulok si Mateo. Ang kanyang suit ay hindi na kasing kinis ng dati at ang kanyang mga mata ay may malalalim na anino ng puyat at pagkatalo. Hawak niya ang isang asol na folder, ang kanyang huling bidding proposal para sa National Housing Project. Ito ang tanging paraan para mabayaran niya ang kanyang mga utang at hindi mabulok sa kulungan. Nang pumasok si Isabela, ang lahat ng ingay sa loob ng hall ay tila biglang namatay. Suot ang isang puting suit na sumisimbolo sa kalinisan at bagong simula. Ang kanyang aura ay tila isang pader ng yelo na hindi kayang tibagin. Sa tabi niya ay si Lucas Valdez, ang kanyang pinsan.
na nagsisilbing kanyang kanang kamay matapos ang presentasyon ng mga proyekto. Ang boses ng moderator ay umaling-awngaw sa buong silid. And now, we will announce the winning developer for the housing project. Based on integrity, financial stability, and past performance, the contract goes to Green Horizons Development. Ang tunog ng bulungan ay muling lumakas. Hindi ang Rivera Construction ang nanalo at lalong hindi ang Valdez Holdings. Ibinigay ni Isabela ang proyekto sa isang maliit ngunit matapat na kumpanya ng mga batang arkitekto. Ito ang kanyang golden moment. Tumayo si Isabela mula sa kanyang upuan at lumapit sa mga batang nanalo sa bidding. Sa halip na makipagkamay sa mga makapangyarihang politiko, binigyan niya ng pagkakataon ang mga taong nagsusumikap ng tapat. Ang proyektong ito ay para sa mga pamilyang nangangailangan ng tahanan, hindi para sa mga taong gustong magpatayo ng sarili nilang palasyo mula sa nakaw na pera. Ang malumanay, ngunit mariing sabi ni Isabela. Hindi na nakapagpigil si Mateo. Tumayo siya at pilit na humarang sa daraanan ni Isabela habang palabas ito ng hall. Ang bawat tao sa paligid ay napatigil. Hinihintay ang isang malaking iskandalo. Isabela, bakit sila ang pinili mo? Ang boses ni Mateo ay puno ng desperasyon at galit. Alam mong kailangan ko ang proyektong ito? Mapupunta ako sa kalsada. Isipin mo naman ang pinagsamahan natin sa loob ng 5 taon. Kahit kaunting awa man lang. Tumingin si Isabela sa lalaking minahal niya noon. Ang bawat alaalang masaya ay tila dahan-dahang lumulutang sa kanyang isipan ang mga gabing nagsasalo sila sa isang basong tubig. Ang mga pangakong sabay silang aasenso. Ngunit ang bawat magandang alaala ay agad na natatabunan ng imahe ng kanyang sarili na umiiyak sa ilalim ng ulan habang pinalalayas nito. Mateo, ang awa ay ibinibigay sa mga taong biktima ng pagkakataon, hindi sa mga taong arkitekto ng sarili nilang kasamaan. Ang malamig na sagot ni Isabella, ang 5 taon na sinasabi mo ay binayaran ko na ng higit pa sa sapat. Ang bawat sentimo na ibinigay ko sa iyo noon ay utang na loob na hindi mo kailanman binayaran. Ngayon, ang hustisya naman ang naniningit. Please, Isabella, I'll do anything. I'll apologize to Mama Lourdes. I'll work for you. Just save me, pagmamakaawa ni Mateo, habang pilit na hinahawakan ang dulo ng manggas ni Isabella. Dahan-dahang binawi ni Isabella ang kanyang braso. Hindi mo kailangan ng aking tulong, Mateo. Ang kailangan mo ay ang harapin ang mga kasong isinampa laban sa iyo. Ang Valdez Holdings ay opisyal nang nagpasa ng ebidensya ng iyong mga ilegal na transaksyon sa mga autoridad. Kasabay ng kanyang mga salita, pumasok ang 4 na pulis sa loob ng hall. Ang bawat hakbang ng kanilang mga bota sa makintab na sahig ay tila tunog ng paghukom. Mabilis nilang nilapitan si Mateo at pinalibutan ito. Mr. Mateo Rivera, you are under arrest for estafa and tax evasion. Ang seryosong pahayag ng opisyal. Ang tunog ng mga posas na dahan-dahang ikinakabit sa mga kamay ni Mateo ay tila huling nota sa isang malungkot na simponya. Ang mukha ni Mateo ay naging blangko. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng ningning habang dahan-dahang hinihila ng mga pulis palabas ng gusali. Walang luhang pumatak sa mga mata ni Isabella habang pinapanood ang lalaking nagwasak sa kanya na ngayon ay tuluyan ng winawasak ng sarili nitong mga anino. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng kanyang tagumpay, mabilis na lumapit si Daniel Santos kay Isabella. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Isabella, kailangan nating umalis ngayon din. Ang mabilis na bulong ni Daniel, si Cassandra. Hindi siya tumuloy sa airport.
Nakita ang sasakyan niya malapit sa paaralan ni Hope at may kasama siyang dalawang lalaki na hindi nating kilala. Ang basong hawak ni Isabella ay dahan-dahang nanginig. Ang malamig na takot na akala niya ay tapos na ay muling gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang tagumpay laban kay Mateo ay tila walang halaga kung ang kaligtasan ng kanyang anak ang magiging kapalit. Hope, ang tanging naibulalas ni Isabella bago mabilis na tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Ang bawat ikot ng gulong ng sasakyan sa semento ay tila isang mabilis na pag-ungol ng makina na nakikipagkarera sa bilis ng tibok ng puso ni Isabella. Ang mga ilaw ng kalsada ay nagiging malabong guhit sa kanyang paningin, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa upuan. Sa tabi niya, si Daniel ay seryosong nakatuon ang tingin sa daan. Ang kanyang mga panga ay nakakuyom sa tindi ng konsentrasyon. Hold on. Isabella, malapit na tayo, ang mahinahong sabi ni Daniel. Ngunit ramdam ang tensyon sa kanyang boses. Nang makarating sila sa paaralan ni Hope, ang katahimikan ng paligid ay tila isang masamang pangitain. Ang malaking gate ay bahagyang nakabukas, at ang mga ilaw sa hallway ay madidilim na. Mabilis na bumaba si Isabella. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng desperasyon. Sa gitna ng palaruan, nakita niya ang titser ni Hope na kasalukuyang nakikipag-usap sa isang security guard. Ang mukha nito ay bakas ang matinding takot. Nasaan ang anak ko, ang nanginginig na tanong ni Isabella. Ang kanyang boses ay tila isang pagsamo na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ma'am, I'm so sorry. May dumating na babaeng nagpakilalang tita ni Hope. Sabi niya, ay may emergency raw at kailangan siyang kunin agad. Hindi namin agad napansin na ang sagot ng teacher na nagsisimulang umiyak. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Isabella ay tila gumuho. Ngunit sa halip na mawalan ng lakas, isang kakaibang talas ng isip ang namayani sa kanya. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang bagay na nagniningning sa damuhan. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang lumapit si Isabella at pinulot ang isang kulay rosas na ribon, ang paboritong ribon ni Hope na lagi nitong suot. Alam ni Isabella na hindi ito basta nahulog. Iniwan ito ng kanyang anak bilang isang tanda. Ang katapangan ni Hope sa gitna ng panganib ay nagbigay kay Isabella ng bagong lakas. Ang kanyang anak ay lumalaban, kaya hindi siya maaaring sumuko. Daniel, alam ko kung nasaan sila. Ang malamig na sabi ni Isabella habang tinitingnan ng direksyon kung saan matatagpuan ang lumang warehouse ng Rivera Construction, isang lugar na alam ni Cassandra na hindi na binibisita ng mga tao. Pagdating nila sa warehouse, ang amoy ng kalawang at luma na kahoy ay sumalubong sa kanila. Sa loob, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya, nakatayo si Cassandra. Hawak niya ang braso ni Hope, habang ang bata ay tahimik na lumuluha, ngunit nananatiling matatag. Ang mukha ni Cassandra ay wala na sa katinoan. Ang kanyang make-up ay kalat-kalat at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag kayong lalapit, ang sigaw ni Cassandra. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa malawak na silid. Isabella, kinuha mo ang lahat sa akin, ang pera, ang dangal, ang buhay ko. Ngayon, kukuha rin ako ng isang bagay na hinding-hindi mo mapapalitan. Cassandra, bitawan mo ang anak ko. Ang mahinahong utos ni Isabella. Bagamat ang kanyang puso ay tila sasabog na sa takot, wala nang patutunguhan ito. Napapalibutan na ng mga pulis ang lugar na ito. Kung papakawalan mo si Hope, maaari ko pang hilingin ang kaunting konsiderasyon para sa iyo. Liar, you're a liar, ang histerikong sigaw ni Cassandra.
Gusto mo lang akong mabulok sa kulungan gaya ni Mateo? Hinding-hindi ako papayag na matalo mo ako. Dahan-dahang humakbang si Isabella pasulong. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Cassandra. Hindi siya nagpapakita ng takot, kundi ng isang autoridad na tila nagpapakalma sa paligid. Tumingin ka sa akin, Cassandra. Tumingin ka sa batang hawak mo. Si Hope ay walang kinalaman sa ating mga pagkakamali. Kung gusto mo ng hustisya, harapin mo ako. Huwag ang isang inosenteng bata. Sa gitna ng tensyon, si Daniel ay dahan-dahang umikot sa kabilang bahagi ng warehouse. Ang kanyang mga hakbang ay hindi lumilikha ng anumang tunog sa maalikabok na sahig. Nang makuha ni Isabella ang buong atensyon ni Cassandra, mabilis na sumalakay ang mga pulis mula sa likurang pintuan. Ang tunog ng pagbagsak ng mga bakal na pinto ay tila isang pagsabog sa katahimikan. Sa sobrang pagkagulat, nabitawan ni Cassandra ang kamay ni Hope. Mabilis na tumakbo ang bata patungo sa kanyang ina. Niyakap ni Isabella nang napakahigpit si Hope. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay tuluyan ng umagos. Mama, Mama, ang mahinang hikbi ni Hope sa dibdib ni Isabella, mabilis na napalibutan ng mga pulis si Cassandra. Wala na itong nagawa, kundi ang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Humahagulgol sa gitna ng kanyang pagkatalo. Ang bawat pangarap niya ng yaman at kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho sa lamig ng mga posas na ikinabit sa kanyang mga kamay. Habang inilalabas si Cassandra sa warehouse, tumingin siya kay Isabella sa huling pagkakataon. Isang titig na puno ng inggit at pagsisisi, ngunit si Isabella ay hindi na lumingon. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang init ng katawan ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Lumapit si Daniel sa kanila at inilagay ang kanyang jacket sa mga balikat ni Isabella. Ligtas na ang lahat, Isabella. Tapos na ang bagyo. Tumango si Isabella, ngunit ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako sa dilim ng gabi. Ang kabanata ni na Mateo at Cassandra ay tapos na. Ngunit alam niya na ang paghilom ng kanyang puso at ng kay Hope ay isa pang mahabang paglalakbay. Bago sila makasakay sa sasakyan, isang opisyal ng pulis ang lumapit at nag-abot ng isang maliit na recorder na natagpuan sa bag ni Cassandra. Ma'am, bago siya nahuli, may sinisigaw siya tungkol sa isang lihim sa ilalim ng lupa ng kumpanya niyo. Baka gusto niyo itong pakinggan. Napatigil si Isabella. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Ano pa ang lihim na itinatago ng kumpanya ng kanyang ama na hanggang ngayon ay hindi pa niya natutuklasan? Ang bawat hakbang ni Isabella pababa sa madilim at malamig na hagdanan ng lumang archive room ng Valdez Holdings ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay humahalo sa amoy ng semento na nagbibigay ng isang misteryosong pakiramdam sa paligid. Sa kanyang kamay, hawak niya ang maliit na recorder na nakuha mula kay Cassandra. Ang bawat paghinga niya ay naglilikha ng maliliit na usok sa lamig ng silid nang marating niya ang pinakailalim. Tumambad sa kanya ang isang bakal na pinto na may ukit ng selyo ng kanilang pamilya. Gamit ang susi na iniwan ng kanyang ama sa loob ng itim na envelope, dahan-dahan niyang pinihit ang kandado. Ang tunog ng mga bakal na nagkakiskisan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Isang hudyat ng pagbubukas ng isang katotohanang matagal nang itinago sa loob. Hindi ginto o pera ang bumungad sa kanya. Sa halip, ang mga dingding ay puno ng mga nakakuadrong litrato ni Isabella mula noong bata pa siya hanggang sa araw ng kanyang kasal kay Mateo. Sa gitna ng silid ay may isang mesa.
At sa ibabaw nito ay isang sulat na may sulat kamay ng kanyang ama. Para sa aking mahal na Isabela, ang simula ng sulat. Kung binabasa mo ito, alam kong natagpuan mo na ang iyong lakas. Hayaan mo akong humingi ng tawad dahil hinayaan kitang masaktan sa kamay ng mga Rivera. Hindi dahil sa hindi kita mahal, kundi dahil alam kong ang diamante ay nabubuo lamang sa ilalim ng matinding pressure. Ang lihim na sinasabi ni Cassandra ay hindi isang ilegal na kayamanan, kundi ang katotohanang matagal ko nang binabantayan ang bawat patak ng iyong luha. Ang bawat sentimong nawala sa'yo ay lihim kong idineposito sa isang trust fund para kay Hope. Isabella, ang Valdez Holdings ay hindi mo kumpanya. Ito ay iyong sandata. Gamitin mo ito hindi para pumatay, kundi para magpatayo ng isang buhay na walang sino man ang muling makakasira. Napaupo si Isabella sa lumang silya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap ang sulat ng kanyang ama. Ito ang kanyang golden moment na pagtanto niya na sa kabila ng lahat ng kanyang pag-iisa, hindi siya kailanman pinabayaan ng kanyang tunay na pamilya. Ang kanyang ama ay hindi siya tinalikuran. Hinayaan lang siya nitong matutong lumipad gamit ang sarili niyang mga pakpak. Ang hapdi ng nakaraan ay dahan-dahang napalitan ng isang mainit na pakiramdam ng pagtanggap. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Isabela si Mateo sa kulungan. Ang pasilyo ng bilangguan ay puno ng amoy ng kalawang at kawalang pag-asa. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya ang isang lalaking hindi na niya makilala. Si Mateo ay payat. Ang kanyang mga mata ay lubog at ang kanyang dating mayabang na tindig ay napalitan ng isang baluktot na anyo ng isang talunang tao. Isabela, salamat at dumating ka. Ang paos na boses ni Mateo sa intercom. Please, sabihin mo sa akin, kumusta si Hope? Maaari ko ba siyang makita? Magbabago na ako. Pangako, paglabas ko rito, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Tiningnan siya ni Isabela nang may kalmado at malalim na awa. Nandito ako hindi para makipag-ayos. Mateo, nandito ako para ibigay sa iyo ang huling piraso ng katotohanan. Si Hope ay magaling na at masaya siya. Ngunit hindi mo na siya makikita. Formal ko nang tinanggal ang iyong pangalan sa kanyang birth certificate sa tulong ng mga ebidensya ng pagpapabaya mo sa kanya. No, Isabella, huwag pamilya tayo ang pagsusumamo ni Mateo. Ang kanyang mga kamao ay humahampas sa salamin, ngunit walang tunog ng galit ang lumabas. Tanging ang mahinang kalabog ng desperasyon. Mateo, ang pamilya ay hindi nabubuo sa dugo o sa papel na pinirmahan natin. Nabubuo ito sa bawat sakripisyo at respeto na kinalimutan mo. Ang huling sabi ni Isabela bago siya tumayo. Ipinatawad ko na ang lahat ng ginawa mo. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng kahit anong bigat mula sa'yo. Malaya ka na sa akin at malaya na rin ako sa'yo. Paglabas ni Isabela sa bilangguan, sinalubong siya ng isang maliwanag at sariwang hangin. Sa dulo ng parke, nakita niya si Daniel Santos na karga-karga si Hope. Ang tawa ng kanyang anak ay sumasabay sa huni ng mga ibon sa paligid. Ang sikat ng araw ay tila isang bendisyon na tumatama sa kanilang tatlo. Lumapit si Daniel at inabutan si Isabella ng isang baso ng malamig na juice. Ready ka na bang mag-unwind? Sabi ni Hope. Gusto raw niyang makakita ng dagat sa Cebu. Isang wagas at tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabella. Hinawakan niya ang kamay ni Daniel, isang hawak na puno ng pagtitiwala at kapayapaan. Ready na ako, Daniel. Ready na akong mabuhay para sa kasalukuyan. Habang naglalakad sila palayo,
Ang anino ng nakaraan ay dahan-dahan nang naglalaho sa ilalim ng kanilang mga hakbang. Ang bawat sugat ay naging pilat na lamang na nagpapaalala sa kanyang katatagan. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. At sa wakas, ang kalangitan ay naging kasing linaw ng kanyang bagong simula. Ang dapit hapon sa dalampasigan ng Cebu ay tila isang dambuhalang pintura ng kulay kahel, rosas, at ginto na dahan-dahang humahalik sa asul na dagat. Ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang ay lumilikha ng isang payapang ritmo, isang himig ng kalikasan na tila nagpapatulog sa lahat ng mga sakit ng nakaraan. Ang hangin ay may dalang amoy ng alat at sariwang presko, malayo sa mausok at masikip na hangin ng Maynila na minsang nagigsaksi sa kanyang paghihinagpis. Pinagmamasdan ni Isabela mula sa veranda ng kanilang maliit na rest house si Hope na masayang tumatakbo sa maputing buhangin. Ang bawat hakbang ng bata ay puno ng sigla. Ang kanyang tawa ay malinaw na umaalingaw-ngaw, sapat na patunay na ang kanyang puso ay hindi na lamang nabubuhay sa tulong ng mga makina, kundi sa tunay na kaligayahan. Kasunod niya ay si Daniel, na walang sawang nakikipaglaro ng habulan. Ang kanyang mga mata ay laging nakabantay sa bawat galaw ng bata nang may wagas na pag-aalaga. Ito ang kanyang golden moment na pagtanto ni Isabela na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang mga taong nanakit sa kanya. Ang tunay na tagumpay ay ang sandaling ito kung saan ang takot ay napalitan ng tiwala. At ang bawat buntong hininga ay hindi na dahil sa bigat ng dibdib, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Dahan-dahang lumapit si Daniel kay Isabela at tumayo sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita. Ngunit ang init ng presensya nito ay sapat na upang pakalmahin ang anumang natitirang kaba sa puso ng babae. Inabot ni Daniel ang kamay ni Isabela at marahang pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Alam mo, Isabela, ang malumanay na simula ni Daniel habang nakatingin sa papalubog na araw, ang buhay ay parang dagat. May mga pagkakataong darating ang malalaking alon na susubok sa atin. Pero ang mahalaga ay hindi kung paano tayo natumbas, kundi kung paano tayo muling umahon at natutong lumangoy patungo sa dalampasigan. Ngumiti si Isabela, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Matagal ko ring inisip na ang kaligayahan ay isang utang na kailangan kong bayaran ng sakripisyo. Pero natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi naniningil. At ang tunay na pamilya ay ang mga taong mananatili sa tabi mo kahit wala ka nang maibigay. Sa kabilang panig ng kanilang buhay, ang mga anino ni na Mateo at Cassandra ay tuluyan ng nabaon sa limot. Si Mateo ay nananatili sa loob ng malamig na rehas. Binibilang ang mga araw sa gitna ng pagsisisi at pag-iisa. Si Cassandra naman ay nahaharap sa mahabang paglilitis. Ang kanyang kagandahan ay dahan-dahang kumukupas sa ilalim ng bigat ng kanyang mga kasalanan. Ang Rivera Construction ay naging isang babala na lamang sa kasaysayan ng negosyo, isang paalala na ang anumang itinayo sa kasinungalingan ay tiyak na guguho. Ngunit para kay Isabela, ang mga pangalang iyon ay wala ng kapangyarihan. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa puot. Ang kanyang lakas ay nakatuon na ngayon sa Valdez Foundation, kung saan tinutulungan niya ang mga kababaihang dumaan din sa pang-aapi upang mahanap ang kanilang sariling tinig at halaga. Dahan-dahang sumandal ang ulo ni Isabella sa balikat ni Daniel habang pinapanood nila ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot tanaw. Ang bawat pilat sa kanyang pagkatao ay naging isang medalya ng karangalan. Natutunan niya na ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugang hindi ka iiyak.
kundi ang kakayahang punasan ng sariling mga luha at maglakad muli ng may taas noong dangal. Ang tunay na kaligayahan ay hindi pala isang gantimpala na mahuhulog mula sa langit. Ito ay isang desisyon na ginagawa araw-araw, ang desisyong piliin ang sarili. Piliin ang katotohanan at piliin ang magpatuloy sa kabila ng lahat. Sa ilalim ng nagniningning na mga bituin ng Cebu, ang kwento ng api-apihang asawa ay tuluyan ng nagtapos at sa bawat paghinga ni Isabela, nagsimula ang isang bagong kabanata, isang buhay na puno ng liwanag, respeto, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na magdidilim. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagtatagumpay laban sa ating mga kaaway, kundi sa sandaling hindi na natin kailangan ang kanilang presensya sa ating isipan upang maramdaman ang ating sariling halaga. Sa wakas, natagpuan na ni Isabela Valdez ang tunay na kanlungan ng kanyang buhay, isang dambana kung saan ang mga ulan ay hindi na kailanman magiging malamig at ang kanyang puso ay tuluyan ng naghilom at naging buo